Pinag-iingat ni Senate President Chis Escudero ang mga mamamayan laban sa kanyang tinaguriang mga propeta ng kadiliman na ang pangunahing pakay ay takutin ang sambayanan sa pagsabing hindi maganda ang kinahaharap nila dahil sa palpak na pamumuno ng gobyerno. Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas, sabi ni Escudero sa kanyang mensahe ngayong Semana Santa. Ang pahayag ni Escudero ay kasunod ng paglulunsad ng bagong political advertisement ni Senador Amy Marcos na iniendorso ni Vice President Sara Duterte gamit ang temang itim. Sa naturang political ad, sinabi ni VP Sara at Senador Amy na nagluluksa ngayon ang bayan dahil sa laganap na krimen at kagutuman sa lipunan. Ito naman ang buong sinabi ni Escudero sa dalawa. Panoorin ang video na ito. Ito po ang sabi ni Chis. Huwag tayong magpapadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ayan po yung mensahe niya sa Lenten na message niya. Alam mo, Chis, alam natin kung sino yung binabanatan mo, no? Sino ba yung may commercial na itim? Hindi ba si BP Sara, si BP Sara at saka si Amy Marcos? Hindi, nakapagpahinga na po kagabi. Sermon pa inabot. Thank you very much kay Gregory sa 10,000 won. Opo, kinakailangan po natin, inom po tayo ng inom ng tubig. Huwag na po tayo masyadong ano. Okay, maraming salamat po sa mga nag-alala. Ito po, kakaiba talaga tong Senate President natin. No? Sabi nga niya, eto tignan niyo kung gaano ka-contrast. No? Ang Semana Santa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magnilay at manalangin upang suriin ang sarili bilang isang mabuting Kristiyano. Diba? Maganda naman yung sinasabi mo. Ito ang panahon na isang tabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw at ang politika na madalas na nagahati sa atin. Okay. Kapwa muna bagong sarili. Alam mo, isang tabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw. Bakit bumabanat ka? Sa kanila po kasi, yung pag sinabing isang tabi muna natin, pag sinabi po na itigil muna natin yung banatan, sila lang ang pwedeng bumanat. Yan yung problema ng mga tao na to, no? Wala pong pinipili, eh. Semana Santa na, bumibira pa, eh. Pero sa kanila, pag sila bumira, wala pong masama. Pero pag sila po ang binibira, yun po ang masama. Alam mo, Chis Escudero, wala na kaming tiwala sa iyo. Ang problema, ikaw ang Senate President. Kaya po tayo nananawagan po, no? Na i-vote, pwede na mangampanya ngayon dahil sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Nananawagan po ulit ako sa lahat po ng kulto ni Digong at sa lahat po na nakikinig ngayon na iboto po natin yung Duterte. Yan lang po makakapagligtas dito sa atin. Kaya po nariyan niya si Escudero, isa lang po ang titiyakin yan. Si Escudero po, the way na kinakampihan niya, no? The way na binibiran niya yung mga Duterte at kinakampihan niya itong mga Marcos, wala po tayong aasahan na fairness dyan sa paglilitis na pamumunuan ni Chis Escudero. Ang aasahan po natin, yung sarili natin. Tayo po ang magpapasya. Hindi po si Chis at ang mga senador. No? Paano po tayo makakapagpasya? Iboto po natin yung mga kakampi ni Duterte. Yan lang po ang tanging pag-asa natin. Huwag po tayong umasa na, ay, fair naman to si Tito Soto. Ay, fair naman to si Lito Lapid. Ay, fair naman to si Lacson. Fair pala sila. Bakit sila kumampi kay Bongbong Marcos? Alam niyo po, bago mag-eleksyon, eto lang yung eleksyon, nakakatatlong taon na si Marcos, hindi niyo pa nakilala? Di ba? Bakit kumampi pa rin kayo? Oh. Kaya nga po, ngayon, tarantan-taranta sila. Ang dami pong issue ng alyansa. Ito lang po ang tanging pro-admin ng mga kandidato na natataranta. Natataranta dahil naubusan na ng budget. Baka pati yung budget para sa kampanya nyo, naibulsa na. Sa dami po, ito real talk tayo. Sa dami po ng pinamigay nyong ayuda, dapat matataas na sa rating lahat ng mga bata nyo. Oh. Kataka-taka, di ba? Bakit ang daming pinamigay na ayuda, kulelat pa rin? Kulelat pa rin sa rating si Martin, kulelat pa rin sa rating si BBM. Ngayon, humahabol na po si Chis Escudero. Wala na siyang malilang. Hindi na nakakapanlilang. Ngayon, nakikita na kasi yung tunay na ugali. Pero mo, bakit ka babanat sa mga Duterte ngayon? Hindi ka naman inaano.
Di ba? Simple lang po yan. Kaya siya nalagay dyan, parang si Anticler yan. Isa lang po ang trabaho nila. Maging attack dog ng mga nasa Malacanang. Hindi ko sinasabing yung pinuno lang, yung mga nakatira sa Malacanang, maging attack dog to. Kita nyo naman, kitang-kita po. Sa lahat ng mga picture, kasama yung si Quezon Escudero. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na kongreso, tanggal ka na sa pagiging Senate President. Hindi ka na rin maasahan. Tama yung ginawa mo, dinelay mo. Akala mo kasi mananalo, di ba? Dinelay niya eh. Akala niya, maraming mananalo. Kasi yun yung unang mga labas ng survey. Oh. Magaling masyado yung presidente nila. Magaling masyado yung presidente. Pinakulong si Duterte. Alam niyo po, ang mga Duterte, konti lang po dyan yung winnable. Kung tutuusin. Sa normal na buhay, ano po yung normal na buhay? Yung ang botohan po, pagparaan po ng pagboto natin ay hiwa-hiwalay. Yung paraan po ng pagboto natin ay isa-isa kung sino yung kursunada natin. Sa normal pong buhay, marami pong hindi papasok dyan sa Duterte. Hindi. Ang ginawa niyo abnormalidad eh. Ito lang ang presidente na nagpakulong ng dating presidente ng Pilipinas. Hindi dito sa ibang bansa. Baliktad eh. Si Harry Roque gustong-gusto niyong bumalik sa Pilipinas. Si Tebes gustong-gusto niyong bumalik sa Pilipinas para dito litisin. Pero si Duterte, ayaw nyo litisin dito. Bakit? Alam nyo na wala naman talaga. Kita nyo nga, pati nga yung ID. Saan ka nakakita? ID ng mga testigo nila. ID ng mga sinasabing biktima kuno. Tinututulan. ID. Dahil antay-mahirap daw yung paghanap ng ID. Yung pala, nakalagay pala yun sa ICC. Na kinakailangan siguraduhin na yung sinasabing biktima ay totoo ang identity. At ano pa po ang makakapagpatunay na totoo yung identity niyan, kundi mga ID. Alam nyo na kung bakit. Alam nyo na kung bakit ayaw na magkaroon ng mga ID ng mga biktima. Kuno. Di ba? Oo nga, libre naman. Hindi naman. Alam nyo na eh. Yan, isa pa yan si Conti. Ngayon, umaangal. Hindi ako NPA, hindi ako CPP-NP. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ka pa rin namin ipoboto. Ang pinaka nakakatawa po sa lahat, may nabasa ko, hindi ko alam kung joke yun o hindi. Handa na raw sana yung alyansa na tanggalin si Aimee tsaka si Villar at ipalit si Kiko tsaka si Bam. Kaya alam, buhat daw na kumain ng dahon si Kiko. Kiko, bakit? Alam niyo kung bakit hindi ko iboboto si Kiko bukod sa dilawan siya at hindi ko talaga iboboto si Kiko kahit kailan, lalo na ngayon. Iyakin ang dami na pong iyakin eh. Biro mo kumain ka sa kaldero, tapos iiyak ka. Live to. Roelio. Tapos iiyak ka na binabanatan ka dahil kumain ka sa kaldero. Ano ba naman nanghingi ka ng tigsa 10 pisong plato? Humihigop na nga. Ikaw ang gumagawa ng para pag-usapan ka nung pinag-usapan, putya, galit. Bakit daw siya pinag-uusapan? Kulang na lang sabihin, magdedemanda na naman siya eh. Mahilig magdemanda yan eh. Walang katataran ng putya. Anong mangyayari pag may binatikos ka? Sampa ng... Di ba nung senador yan? Panahon yata nung pandemya yun eh. Putya, ang hilig-hilig magreklamo, magdemanda niyan. Pag binatikos mo yan, demanda ka kagad niyan. Yan ang... Kaya walang katotoran yan eh. Hindi lang Maruas, daig pa niya si Maruas. Si Maruas kasi, okay sa kanya pinag-uusapan siya eh. Di ba? Eto, putya, galit pag pinag-usapan, kaya talo pa si Maruas. Ang pinakamalapit nito, ang gustong tablahin. Ewan ko kung ano naisip nila, ang gusto nilang tablahin si Abalos tsaka si Tol. Kawawa ka naman, Tol. Binasura ka na ng mga Duterte dahil traitor ka. Ngayon, bala ka pa basura ng mga
na mga taga-alyansa. Kung nag-Duterte ka lang na solid di ba? Bakit naman incomparable naman si Rodante Marcoleta kaysa kay ano? Ang layo naman ng kagalingan ni Marcoleta kaysa kay Kiko. Pareho, kilala po natin yan Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Joey Sanchez, hanggang sa Senate President na lang ang career mo, masyado kang oportunista. Pahayag naman ni Melody Terno, greed of money is the root of all evil keso, lagi mong tandaan yan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Matt Guerra, umaaray dahil nataman. Alam niyang isa siya sa mga dahilan kung bakit naging itim ang kulay ng bansa ngayon. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.